po, isang magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Sa ating po pagsisimula ngayong gabi ay tayo po muli ay umawit ng mga awiting papuri at pagsamba sa ating Panginoon. No? Yung ating kaawitin ay sabi nga ng iba no? Nadinig nyo ba yung let us confuse the young people of today or let us confuse the millennials, no? So, yung kakantayin natin ay ayon sa Aklat ng Mga Awit, sabi, Sing unto the Lord a new song. So, kakanta tayo ng bagong awit, no, na tayo lang ang nakakalam. Ang nakakalam lang tayo pong mga melinya. Ayan, hindi po millennial ha, melinya. Pag melinya, ibig sabihin, melinya na yung mga noo, may mga mukha. Meron ng guhit, no, tumanda na. No? So, muli po, magandang gabi sa lahat po ng ating kasama, no, na andyan, ayan, nakasubaybay. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Kung alam niyo po, ay sabayan niyo po ako dyan sa inyong lugar, no, na pinaupuan, no? Kung kayo man ay nakahiga at natutulog, sabayan niyo ako sa pagkanta. Awitan po natin ang ating Panginoon. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Dapat siya't dakila. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pong biyaya at pag-ibig at sa iyong pagsama sa amin ngayong gabi, sa aming pong gagawing pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At po yung magsabi ng Amen. Amen. Muli po, magandang gabi, no, sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. So, kagabi po, we have talked about, no, drawing our strength, no? Drawing our strength in times of crisis, no? So, pinag-usapan natin na pagdating ng mga ganitong pagkakataon ng panahon ng ating buhay, no, ay kailangan na magawa natin ng ating lakas, no, ay meron tayong tinatawag na mapaghuhugutan.
And we have learned that we can draw strength from three things, no, na napakahalaga na dapat ma-master natin, ano, o makuha natin lahat ito ng sama-sama at sabay-sabay, no, so that yung strength natin will be solidified. It will create what we call synergy, no. So ibig sabihin yung strength natin ay magiging solid, magiging mas matindi ang dating, mas malakas ang epekto, no, at hindi basta-basta nasasaid, nawawala, no. Kaya napakaganda po, no. So one is, again, we draw our strength from God Himself. No, tayo ay kukuha ng ating lakas magmula mismo sa ating Diyos. Pangalawa, we draw our strength from His words. No, sa salita ng Diyos, doon tayo makakasumpong at makakakita ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon. And the last, no, source of strength na pwede tayong humugot o kumuha is what we call, no, yung God's family or God's people. So we draw our strength from God's people. Ayan. Kaya po napakaganda po. Alam nyo, mga kapatid, when we are going through difficulties, no, and hardships in life, alam nyo, andyan lagi ang Diyos, very available, no? At ganun din ang kanyang word. Okay, the most common problem that we encounter from drawing strength, no, magmula doon sa mga sources na yon, ay merong isa na nahihirapan tayong kumuha o kuhanan, no. Ang Diyos always available, walang problema diyan. Even in our isolation, kahit tayo nag-iisa, no, we can draw strength from God. Even in His words, pag meron tayong mga salita ng Diyos na naitanim sa ating puso, no, yung na-memorize natin at na ipapamuhay natin, we can draw, no, strength from that. Alam niyo, minsan kung saan mahirap, drawing strength from God's people. Yan ang pinaka-difficult area, no, place, no, kung saan tayo huhugot ng ating lakas. Kaya po mga kapatid, in this pandemic times na meron tayo, itong tinatawag nating uncertainties, no, ay makikita ninyo ang nawala sa atin, no, it's not the word of God, no, it's not the presence of God, no, but the presence of one another. Ito po yung ating dilemma ngayon. Ulitin ko po, this is the dilemma that we are facing right now, yung tinatawag nating fellowship with one another. Napakaliwanag naman po na sinasabi ng Bible, no, that we can draw strength from one another. Sabi po ng Proverbs 27 verse 17, as an iron sharpens an iron, so a man sharpens another man. No, kung paano ang isang bakal, no, ay napapatalas, napapatibay ng kapwa niya bakal, no, ay ganun din daw ang tao sa kapwa niya tao. So makikita natin mga kapatid, it is really important for us, no, to be able to draw strength from one another. Ibig sabihin, hindi lang naman ako ang kukuha ng lakas sa iyo, kundi ikaw din ay kukuha ng lakas sa akin. Kaya po si Paul, kagaya ng ating nabanggit kagabi, every time that he remembers those believers, no, from the different churches that he was able to start, or hindi man siguro siya nagpasimula, pero yung tawag natin dito ay kanyang pinangunahan at kanyang tinayuan bilang ama, no, sa kanilang pananampalataya, ay sabi niya, every time I remember you, no, I thank the Lord. Andun lagi yung kagalakan niya, no, yung kaaliwan niya. Every time that he remembers those people, no, whom he loved, no, na nandoon sa mga church at nagpapatuloy. Kaya po mga kapatid, napakaganda na makita natin, no, yung need for us, no, to make ourselves available so that other people can draw strength from us. Ulitin ko po, we need to see the importance of making ourselves available. Yung iba gustong kumuha ng lakas eh. Gusto may mapagkunang lakas na tao, na kapwa, pero wala siya mapagkunan. Bakit? Yung mga tao mismo na dapat niyang pagkuhanan, they don't make themselves available. Kaya nga po sabi ko kagabi nung ating pinag-usapan, we are so thankful for the pastors na sila po ay frequently nag-go on air, nag-live streaming, nag-share, no, sapagkat we can draw strength from them.
So they were making themselves available for people to draw strength from. No, kaya po sabi ko nga sa inyo yung inupuan kong lesson nung nakaraan ay ayun po ang habilin, no, sa amin ng isang pastor. No matter what happens, no matter how many people are viewing your live streaming, you still need to preach and teach the word of God, season or out of season. Hindi natin pwedeng sabihin, sige po, makinig na lang kayo sa kanila. Meron pong magla-live ngayon, doon tayo pumunta. Ikaw mismo pastor ka. Ikaw mismo lingkod ka ng Diyos. No? And hindi lang naman ito patungkol sa mga lingkod ng Diyos, no, na namely called as pastors or teachers. No, yung talagang sinatawag nating quote and unquote, meron position sa church. No, kahit ikaw kapatid, no, kahit ikaw mismo, no, ikaw na cell leader, no, dapat people can draw strength from you. Dapat makakuha din sila ng lakas sa iyo. Tingnan po natin Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Ganito ang sabi. We should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. We must not quit. Tingnan niyo po, we must not quit meeting together as some are doing. We need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Wow. No, napakaliwanag, sabi, we should think about each other. No, hindi ko lang iniisip ang sarili ko, iniisip ko din ang kapwa ko. Hindi ko lang iniisip ang pamilya ko, iniisip ko din ang pamilya ng ibang tao. Hindi ko lang iniisip kami, iniisip ko din kayo at sila. So dapat ganun tayo. So we think of each other. Kamusta na kaya sila? Okay pa ba sila? No? So hindi lang tayo nananatili doon sa pag-iisip at pagtatanong kung okay ba sila. Ang sabi rito, no, we need or we should think about each other to see how we can encourage each other. Ulitin ko. So that we can see how we can encourage one another. Ano ibig sabihin? So we think about them so that we know what to do about them. Meron kang gagawin. Inisip mo sila hindi dahil iniisip mo lang yung kalagayan nila, kundi dahil meron kang magagawa at meron kang pwedeng gawin na pwede mong itulong sa kanila. Kaya mga kapatid, when we want to draw strength from God's people, pinakamahalaga, we draw strength from God Himself. And we draw strength from His words. Bakit? Kasi pag kumuha sa atin ng lakas ang mga tao, pero wala tayong karga, wala tayong laman, naku, anong kukunin nila sa atin? Wala silang makukuha. So kaya nga po, yung nauna natin, we draw strength from God and we draw strength from His words, no? Then we draw strength from other people, no? From God's people, most especially God's people, no? Sapagkat doon, makikita natin yung lakas na gustong ibigay ng Diyos sa atin. No? Napakahirap mga kapatid ng ating karanasan ngayon if we do not connect, no, with one another, if we do not see the need for us to draw strength from one another. Why? Sapagkat sa totoo lang po, what this pandemic is doing to us, no, in-isolate tayo nito. Kaya sabi natin, stay at home. Okay naman pastor kasi meron namang online. Yes, para sa mga merong capacity na mag-online. Paano yung wala? No? So, it's a matter of question. Pwede sabihin natin, kaya naman nilang gawa ng paraan. Paano kung hindi talaga? Ano yung solution? No? How can we encourage them? How can we draw strength, no, from one another kung sila hindi makakonekta sa atin? Kaya nga po ngayon, ang problema, naalala niyo, no, yung announcement na posibleng magkaroon ng school opening by August. Ang problema, anong approach ang gagawin? Face to face ba? No? Or yung tinatawag nating online ba? Pag online, hindi lahat may kakayahan. Wala na nga makain, ipambibili pa ba ng cellphone yan? Pambibili pa ba ng load yan? So, problemang malaki yan. So, even in the church, no, it's one of the common problem that we have. Ano yun? Yung paano ang iba ay pwedeng
makadraw ng strength sa atin if we do not make ourselves available. So, paano yun? O, syempre, sabi ron, do not give up meeting together. Sabi rito, sa binasa natin sa easy to read version, sabi, no, we must not quit meeting together. Kaya po, think of ways, mga kapatid, especially tayo po mga leaders. Wag lang tayo nakatingin kila pastor. Wag lang sila pastor ang asahan natin. Even us, in our simple ways, pwede tayong mag-text, pwede tayong tumawag. I do believe, lahat naman may cellphone na. Siguro hindi lang kasing high-end ng iba, no? Pero kung call lang, pwedeng tawagan. Tama? So we should think of ways of how to communicate with them, of how we can call them, no? Para at least we are able to what? No, to make sure that they are doing okay. So kung hindi sila makadraw ng strength sa atin, kawawa naman sila. Mahihirapan sila. Mga kapatid, sabi po rito, no, we need to keep on encouraging each other. We need to keep on. Hindi po dapat maputol, hindi dapat tumigil, dapat tuloy-tuloy. No? Knowing that it becomes more important, no, as we see the day getting closer. Ano yung day getting closer? Mga kapatid, we cannot deny the fact na nandun na tayo sa mga huling panahon. No, napag-usapan na ito nila Apostol Pablo na huling panahon, binanggit na nila how many years ago is that? In comparison to our present times. Libong taon na pong nakalipas. Meaning to say, kung sila'y malapit na, mas malapit tayo. And if you are aware, no, yung atin pong lindol, ay mga kapatid sa Pilipinas lang po, no, in 1 month, ilang beses lumindol sa atin. Itong month of May, ilang beses. At kung saan panig. See? Ibig sabihin, no, yung mga signs, nandyan na. Okay? So, itong tinitingnan natin, posibleng ang tingin lang natin, very light, no? But, sabi ng Bible, there will come a time that, okay, yung pag-ibig ng karamihan ay manlalamig. So, paano kaya pwedeng manlamig ang pag-ibig ng nakakarami? Paano manlalamig ang pag-ibig ng nakakarami? Isolation. You separate them from one another. Sa una, andyan ang pananabik, nandyan ang pag-asam. Pero makita mo, pag nasanay na siyang nag-iisa, pag nasanay na siyang malayo sa iba, ayan, hindi ka na niyan mamimiss, hindi ka na niyan maaalala, hindi ka na niyan hahanapin. So, ano na nangyari? Nanlamig na. Okay? Nanlamig na. Kaya mga kapatid, napakaganda, no? Nung sinasabi. Tingnan natin yung 1 Thessalonians 5, verse 11. Sabi, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Wow. Ano sabi ni Paul? Therefore, encourage one another. Inulit na naman. Meron na naman. Encourage one another. Hindi lang ba hindi lang po ito basta encourage, no? Ang sabi, build up one another. No? Sabi, pasiglahin ang bawat isa. Hindi lang basta pasiglahin, sabi, patatagin. From the word build up, no? Bubuuin mo siya. Paano mo bubuuin? Ang isang bagay, para maging matatag, dapat buo. Hello? Ang isang bagay, para maging matatag, dapat buo. Ayan. So, sabi, encourage one another and build one another just as you were doing. Yung Thessalonian Church, ginagawa na nila yun. At niremind sila ni Paul na yung ginagawa nyo, huwag nyo itigil. Just as you were doing. Ituloy nyo yan. Ituloy nyo. Huwag nyo itigil. So, let us keep on meeting together, mga kapatid. And, I encourage you, kayo. Opo, huwag na kayo tumingin sa iba, kayo mismo. No? Sino yung mga kakilala ninyo na hindi nakapagpapatuloy? Sino yung mga kalapit bahay ninyo na hindi natin nakakasama? Andyan lang sila No? I do believe, makakaisip sila ng paraan if only they will try, and if only they would want to, no? Maraming options, maraming paraan para po sila makapagpatuloy. No? So, there's no excuse para sabihin nilang di sila makadalo.
Ay ako nga, sinasabi ko na nga sa inyo even the young people, if you need load, no, para doon sa ating mga cell meeting, I will provide you with load from my own pocket. Bibigyan ko kayo para lang tayo makapagpatuloy, no? So dapat magawa natin 'yan. And even kayo po mga kapatid, kayong may mga resources, you can help the church by doing just that. O kayong mga young pro na may trabaho, hindi ba kayo na papaisip na yung mga young people natin ay posibleng ang dahilan is finances? Hindi ba tayo pwedeng maglaan ng extra, no, sa kanilang pwedeng ipanload so that they can join us in our Warsaw meeting? Sa dami nila, hindi ko rin naman kayang lahat. But with your help, no? With your help, pwede silang makasama. Ano sinasabi ko? No, we don't just draw strength from God's people. No, we also need to provide strength for them. Anong ibig sabihin? Tayo kumukuha tayo ng lakas. At dapat nagbibigay din tayo ng lakas sa kanila. No? Mutual po No? So we draw strength from others, no? From God's people. And we should also allow other people to draw strength from us. Huwag tayong madamot. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging makasarili. Okay ka na, matatag ka. Okay, hindi yun So we need to allow ourselves, no? Na maging kaparaanan para sila ay tumatag din. Alam niyo po, sabi ko kanina nga, it's easy to draw strength from God because it's just a prayer away. Panalangin, andyan ang Panginoon. Ang presence niya, napakakapal. Pero hindi lang yun. Yung kanyang Word of God, it's already made available through cellphones, through gadgets, no? At meron pa tayong mga talagang hard copy, Bible talaga. No? That's good enough. Pero yung draw strength from us, drawing strength from God's people, yan ang minsan talagang napakahirap. No? May mga taong hindi mo makahagilap, may mga taong ayaw magpagamit sa Panginoon so that people can draw strength from them. Kaya po, I challenge you, kayo po na mga leader, no, make yourselves available for people to draw strength from. No? Be available to encourage one another, be available to give hope, no, to other people. Yung hindi namin maabot at kaya nyo abutin po ninyo. No? You have all the right to do so. And you have all the accountability and the responsibility to do so. Accountable tayong lahat yan, mga kapatid. No? Huwag nating pabayaan. So, people draw strength, no? Especially God's people draw strength from God, from His words, and from His people. Kaya po, no, kung ang mga tao walang makukuhanan, saan sila pupunta? Itataboy ba natin sila sa iba? O sa iba na kayo kumuha? No? So, we need to let them see na pwede silang makakuha sa atin. We should let them know that they can draw strength from us. Okay? Napakalaga po niyan. So, bakit ba napakalaga that we make ourselves available so that people can draw strength from us, no, as part of God's people? There are 3 things I would like to share with you, no, na kailangan natin, ano ang dinudulot, no, ng ating tinatawag na pagkakaroon ng meeting together, ng fellowship together. Kasi, so, to draw strength from God's people, kailangan meron tayong fellowship. Dapat meron tayong tinatawag nating meeting together. So, ano yung binubunga nito? Una, okay, number 1 is what we call companionship. Say with me, companionship. Yan ang mahalaga. Companionship. Alam nyo, we need to meet together so that the companionship will not stop. Iba po yung pakiramdam na meron ka natatawag mong kaibigan. Even in the church, bakit ka nagpunta sa church? Bakit ka nagtatagal sa church? No? Sapagkat may mga tao kang nakikita at tinitingnan mo na sila ay mga kaibigan mo. So, napakalaga yun, mga kapatid, No? If you want people to stay in the church, if you want people to stay, no, even in online, samahan mo sila.
Encourage mo sila, uy, may online ngayon. Tara, manood tayo. Kaya nga po sinasabi natin, pag nag-online tayo, may live streaming tayo, you don't watch on your own. No, see to it, yung buong pamilya mo, kasama mo, you encourage your family, no, be there with them so that they can have companion while watching. May kasama sila, hindi lang ikaw. Eh, baka ikaw lang lumalago, baka ikaw lang ang natututo. Paano naman sila? Isama mo sila, ayain mo sila. So, para at least even in watching, no, may encourage lang, uy, andito yung kaibigan ko. Companionship. Napakahalaga po niyan. Alam niyo, pag nagwa-watch kayo, nag-a-appear ang pangalan niyo eh. Kumaway-kaway man lang kayo. No, mag-wave kayo, mag-comment kayo, mag-say hi kayo, tapos mag-note kayo ng mga lessons. Naku, malaking bagay yan. Ang tawag natin, companionship. So, that's one. Mahalaga pang bunga nito when we meet together, no, na kung bakit ang mga tao ay nakakakuha sa atin ng strength, no, ay tinatawag nating confidence. No, it brings confidence. O dahil nandiyan yung kaibigan mo, pati ikaw, no, damay. Pati, kung siya ay malakas, pati ikaw, lumalakas. Kung siya ay natututo, pati ikaw, natututo. No, so nade-develop yung confidence. Pag sinabi natin confidence, no, sabi rito, the feeling and belief that one can rely on someone. Oh, yung meron siyang pwedeng sandalan, sandigan, pagtiwalaan, no? Yung tapang din, another word is tapang. Siyempre, pag may kasama ka, matapang ka. O ano sabi ng mga kapatid, basahin natin yung Ecclesiastes 4 verse 9 to 12. Ano sabi roon ng mga ngaral? Sabi roon, two are better than one. When one fall, one will lift up his fellow. No? So, tingnan ninyo, ang ganda. No? Companionship, no? Meron doon. If two lie together, they keep warm. Oh. Tapos, pagdating doon sa latter part, sabi, 2 against 1 is more favorable in a fight. Sabi, bagamat kayang talunin ng isa ang isa, pero mas kaya siyang talunin kung dalawa sila. Mas mabilis yung pakikipaglaban pag dalawa'y nakikipaglaban. Oh, bakit? Yung confidence nandun. So, it's not only companionship, but also confidence. Sabi rito, threefold cord is not easily broken. Oh, ano pakiramdam niya? Pakiramdam niya, hindi rin siya basta-basta matitibag. Hindi rin siya basta-basta manghihina. Bakit? Kasi kasama niya yung kanyang companion. No, kasama niya yung kanyang kaibigan. No, kasama niya ang mga kapatid niya sa pananampalataya. So they can draw strength from one another. Di ba? Napakaganda nun. Nabibigyan kita ng lakas, nabibigyan mo ko ng lakas. Na-encourage mo ko, na-encourage kita. Napapasigla kita, napapasigla mo ako. No? Ano? Di ba? Napakasarap makita natin. No. Pangatlo, panguli, no? Yung word na complementation. From the word complementation. So, yung complementation, no, is the process of complementing, no? Yung complementing na to is from the word complete, no? Kinukumpleto natin ang bawat isa. Sino sa inyo ang pakiramdam nyo kumpleto kayo nung wala ang gathering? Di ba? Alam natin lahat. Iba yung pakiramdam eh. Although we see each other now online, seemingly okay, seemingly doing great, pero alam nyo, iba yung nakakatawanan tayo talaga, no? Na magkakaharap, no? Minsan pagtawa may palo pa. Di ba? Minsan nagbabanding pa, merong tinatawag nating fellowshipping, no? Yung eating fellowship, di ba? Di ba? Yung tayo magkakasamang nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkakainan, no? Nang sama-sama. Di ba? But right now, we cannot do that. So see, napakahalaga, no? That we see each other as a complementary with one another. We complete each other. So yung ating meeting together, no, it brings complementation. No? Nakukumpleto. So, hindi ako kumpleto dahil wala kayo. Di ba? Pag wala kayo, hindi ako kumpleto. Kulang ako. And naniniwala ako, kung tinitingnan nyo akong kapamilya ninyo, kung tinitingnan nyo ako bilang bahagi ng buhay ninyo, kulang din kayo nang wala ako.
So, mabubuo ka, mabubuo ako pag magkasama tayo. Mabubuo kayo, mabubuo sila, mabubuo ako, kami, kung magkakasama tayo. Why? We build up one another. Nabubuo ka, tumatatag ka. Diba? Ang bagay na buo ay bagay na matatag. Pag ang pundasyon ng isang bagay ay nakaset up, no, nakabuild, matatag yan. Kaya po mga kapatid, makita po natin, napakaganda, no? Yung tatlong bunga ng meeting together, no? As we draw strength from God's people. 1, companionship. No? Yung may mga kasama ka, iba yan. 2, confidence. Dahil nga may kasama ka, mas lumalakas ang loob mo, mas sumisigla ka, mas sumasaya ka. Pangatlo po, complementation. No? We complete each other. Pag ikay buo, mas matibay ka, mas matatag ka. Bakit? Ang tingin mo, walang kulang sa'yo. No? Nakikita mo na nabubuo ka, at habang nabubuo ka, mas tumatatag, mas tumitibay ka. Kaya po sabi, no, patatagin natin ang bawat isa. No, doon sa 1 Thessalonians 5:11, ang sabi rin, patuloy nating pasiglahin at patatagin ang bawat isa. Kaya po mga kapatid, we don't quit, no, meeting together. Don't quit meeting together. Make yourselves available pag meron tayong mga online. Pag meron tayong live streaming, make yourselves available, mga kapatid. Alam nyo bakit? Yung iba kasi, hindi lang naman sila na-encourage pag nadidinig si pastor na nagsisermon. Na-encourage din sila pag nakita nila kayo, oy, si sister ano nanonood, oy, si sister ano kasama natin online. See? Pati sila na-encourage din, pati sila tumatatag din, pati sila lumalakas din. Ano sabi ng Galatians chapter 6 verse 2? No, bear one another burden. No, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sabi, tulungan ninyo ang isa't isa o magpasaning kayo ng bigatin ng isa't isa. Naalala niyo po yung sa Acts chapter 2, no? Nung ang Panginoong Hesus, no, ay umakit na sa langit, yung mga alagad, no, ay naghihintay doon sa tinatawag nilang promise ng Diyos. No, and the promise itself, no, sinasabi po roon, no, is yung pagbaba ng banal na espiritu. And they were commanded to wait for it. Alam nyo, habang naghihintay sila, saan sila naghihintay? Doon sa upper room. Kung saan they meet together on a daily basis. No, they break bread, they fellowship with one another. No, kaya po makikita ninyo doon sa Acts chapter 2 from 42 to 47, ang naging epekto po noon mga kapatid, no, kasama puro nasulat, no, ng bawat may kaya, nagbebenta ng kanyang pag-aari, binibigay sa iba, lalong-lalo sa wala. So ano sabi ron? Walang naghirap sa kanila, lahat po sila nagkatulungan, lahat po sila napaunlad po nila yung kanilang buhay. No? So pag nagkakatulungan, no, nagpapalakasan at ganoon din po ay nagpapatatagan, no, mas nakakakuha tayo ng lakas sa isa't isa. Kaya po mga kapatid ha, sikapin po natin na sa araw-araw, no, ay makapagbigay tayo ng lakas sa bawat isa. No, so by praying for one another, by meeting together, no, by fellowshipping, even in online meetings, napakahalaga po niyan. Napakahalaga po. So, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. And I would like to pray for you, no? Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya, pag-ibig sa bawat sa amin. Dalangin po namin na samahan mo po kami at pagpalain sa bawat araw. At maging aming pag-aaral ngayong gabi ay patuloy po na magbigay ng encouragement, kalakasan, kaaliwan, no? Para po sa bawat sa amin. Sa mga kapatiran po namin may dinaramdam physically, Lord God, we pray and declare healing right now in the name of Jesus. Lahat po na may sakit, bigyan mo ng kagalingan, O Diyos. Even yung mga tao, Panginoon, na na-infect ng COVID-19 virus, Lord, we declare healing in the name of Jesus. And Lord, even yung aming mga frontliners, Lord God, kagaya nila Kuya Eric at ng iba pa, Panginoon, no, na nasa medical field, dalangin namin, Panginoon, ingatan, pagpalain mo po sila, at bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin ang aming mga senior citizens na mayroong iniinda sa kanilang mga katawan. Ikaw po magpalat, magpagaling sa kanila. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na ngayon ay nangangailangan ng lakas, na ngayon ay nangangailangan ng encouragement, nangangailangan, Panginoon, ng tulong magmula sa amin na kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Lord, please make us available for them to draw strength from us.
no, dalangin namin Panginoon, hayaan mo na kami maging kagamit-gamit po para sa kanilang buhay. Muli Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakasama po nating nanood. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na sa bawat araw, no, patuloy po tayong manghawak, no, doon sa utos ng Panginoon na tayo po ay magpatuloy na mag-fellowship, no, at nasa ganon, people, okay, from our family, people from God's family can draw strength from us, and we can draw strength from them, we can draw strength from one another. Muli po, God bless, and pagpalain tayo ng Panginoon.